Lubhang binaha ang ilang bahagi ng Southern Metro Manila dahil sa habagat. Kamustahin natin ang sitwasyon sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Las Piñas City. Paulo, nandiyan ka sa Barangay Talon 3 na isa sa mga binaha ng matindi kagabi. Ano na ang latest dyan ngayon? Pinky, magandang gabi. Nagsisimula na namang umulan dito sa Barangay Talon 3. Bagamat humupa na nga ang baha, ang ibang residente dito na nagpalipas ng gabi. Yan ay dahil sa napakalakas ngang buhos ng ulan na siyang pumerwisyo sa ilang lungsod dito sa katimugang bahagi ng Metro Manila. Nadatna ng news team na naglilinis ang ilang taga-Barangay Talon 3 matapos pasukin ng baha ang ilang bahay na malapit sa ilog kagabi. Kita sa video na pinasok ng baha ang ilang bahay at maging ang ilang sasakyang nakaparada sa kalsada. Kwento ng isang residenteng nakausap namin, halos lampas taong bahana ang pumasok sa mga bahay na siya namang dahilan para lumikas ang ilan nating mga kababayan. Taon-taon na bumabaha pero hindi naman ganyan kalaki. Ngayon sobrang laki. Kalahati na bahay ko, lulubog na ko talaga. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, nasawi naman ang isang bata na taga Barangay Almanza matapos anurin papunta dito sa Barangay Talon 3. Ang ilang residente naman sa Almanza 1, kinailangan namang i-rescue dahil sa lakas ng baha. Dahil sa malawakang pagbaha sa Las Piñas kagabi, pinasusuri na ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa DPWH ang sanhi nito. Kabilang dyan ang assessment ng drainage system, waterways at infrastructure dito sa lungsod. Pinky, ang katabing lungsod naman ng Parañaque, jahe rin sa baha. Ang Sukat Road na papuntang airport, inabot kagabi ng hanggang tuhod na baha na siyang nagdulot ng matinding traffic sa lugar. Traffic din ang idinulot ng pagbaha sa South Luzon Expressway segment ng Alabang sa Muntinlupa. Sa post ng netizen na si Sherilyn Santos sa Facebook, kitang naglakad na sa expressway ang ilang pasahero na papunta sa ng Alabang exit. Ang kadalasan namang 10 to 20 minutes na biyahe sa National Road sa lungsod ng Muntinlupa, lampas isang oras ang inabot dahil binaharin ang ilang bahagi nito. Kaya todo linis na rin ang LGU sa mga drainage at kanal, lalo't ang pagbaha kagabi sa South ay idinulot nga ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Samantala, Pinky, dito sa Barangay Talon 3 Evacuation Center, nasa 100 pamilya o lampas 400 individual ang nananatili at patuloy sa ngayon ang ayudang ibinibigay naman ng barangay at ng local government. Pinky. Paulo, bakit ba daw ganyan katindi ang baha sa southern part ng Metro Manila? Magandang tanong yan, Pinky. Alam mo, halo-halong factors yan at depende yan kung saang lungsod ka nakatira. I've lived in the South for more than 20 years. No? Kung dito ka sa Las Piñas, isa sa mga concerns dyan, of course, yung mga ilog. At saka, of course, kung galing medyo malapit ka naman sa area ng Cavite, ay yung mga pagbaha din naman nanggagaling doon sa may area ng Manila Bay, doon sa may papunta ng Coastal Road, Cavitex. Kung taga Muntinlupa ka naman, ang pinaka tinatamaan ng baha, Pinky, yung mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. So, yan yung mga pumapasok na tubig from Laguna de Bay, from the different water system. At kung Parañaque naman, usually mga baradong drainage din ang isa sa mga nakikitang problema. Kung kaya't konting lakas lang ng ulan, binabaha dun sa may area ng Parañaque. Baka ilang beses ko na naranasan yan. I think nung kasagsagan ng isang bagyo dito, nung habagat, umabot pa sa lampas gulong yung level nung baha na nakita natin before. Kaya talagang paulit-ulit din naman yung pangangalampag ng mga residente dito, hindi lang sa DPWH, maging sa mga lokal na gobyerno na ayusin yung mga drainage na doon sa mga lugar na yan. Pero ang kadalasan namang sagot ng mga LGU dito, of course, yung basura na laging nakikita sa mga drainage at siya namang nagpapabara sa mga drainage system ngayong tag-ulan, Pinky. Paulo, ang kailangan dyan, dahil alam na nga natin na tuloy-tuloy na ang pag-ulan at mas matindi ang pagbaha ngayon, ay talagang magsama-sama na lahat ng mga ahensya ng gobyerno kasama ang LGU para linisin yung mga drainage, para masabi na matanggal yung mga basura kung naiipit dyan sa mga drainage. Yung pahayagan ng Skyway sa pagbaha sa Skyway at upgrade sa may Alabang, meron na ba? Yes, Pinky, at yung pag-overflow ng Pasong Diablo Creek
dyan sa may Alabang. Ang nakikitang dahilan ng Skyway O&M Corporation na siyang operator ng Skyway na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng traffic kagabi. In fact, Vicky, nasa expressway ako last night. Inabot tayo ng halos 5 oras mula sa may Nichols exit papunta lamang ng Muntinlupa dahil yung pagbaha na yan ay nagmula sa overflow nung nasabing creek at dahil mayroong nasirang wall o retaining wall doon sa area na malapit sa West Service Road. So ang ginawa naman daw ng Skyway ay nag-deploy sila ng mga teams at pinaakyat doon sa elevated portion ng Skyway yung ating mga kababayang motorista, pero gaya nga nung nakita sa social media at ng personal kong naranasan kagabi ay yung iba talaga na stuck doon. In fact, minsan yung maabot 30 minutes to 1 hour bago ka makausad, whether it's in the at grade portion ng South Luzon Expressway or dun sa West Service Road or East Service Road. Kaya talagang malaking abala yung naging pagbaha bunsod ng pag-overflow ng creek kagabi. Kaya ang solusyon ngayon dyan ay they are going to work, sabi ng Skyway O&M Corporation, they are going to work with the Muntinlupa City local authorities para malinis, madredge yung creek na yan para matigil na rin ang pag-overflow ng tubig dyan sa may area ng Alabang. Dahil napakalaking abala talaga ang ginagawa ng ganyang pagbaha sa South Luzon Expressway. Yung nga sasabihin ko, napakalaking perwisyo. Maraming salamat sa iyo. Paolo Barcelo, nag-uulat ng live mula sa Las Piñas City.